Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Hello po, good hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Representative, na grocery ka na ba? 500 pesos? Walang aabutin yung 500 pesos dyan sa Noche Buena na yan. Talagang, ano yan? Kulang yan. Kulang na kulang. Oo, pero gobyerno po ang nagsabi nun, sir. May basis ba yung 500 pesos na yun? Saan ba mabibili yun? Actually, may pinapakita nga silang listahan ng presyo. Eh, ang gusto malaman ng mga tao, saan naman ang mahanap sa supermarket yung mga sinasabi yung presyo yan? Parang wala naman yan sa mga grocery na gusto namin pagkuhanan ng mga sinasabi nyo nga, kasya po yung 500 na ham, kasya po yung bigas, kasya yung pangpansit, yung mga pang spaghetti, parang kulang na kulang. So, ang totoo, wala naman nagsabi sa kanya na kay Secretary Roque na 500 ho yung dapat gawing budget. Hindi ba? Ang gusto lang naman ho natin sa totoo lang, tiyakin lang ho nila na abot kaya at mabawa yung presyo ng mga bilihin. Hindi ba? Kasi ang totoo, hindi naman ito yung unang pagkakataon nung nakaraan pa yan. Parang Yes. 2023. Actually, ASEC nila yung nagsasabi niya, nakasya yung 500. Eh, parang nakaka-insulto naman sa mga kababayan ho natin yan. Ayusin na lang nung nila na dapat mababa yung presyo ng mga produkto na kailangan ho natin sa Noche Buena. Wala na ho tayo pag-usapan. And sana wala hong presyo na nailalabas, no? Like 500, 100. I mean, kung ikaw ay nasa gobyerno, kasi parang ang tingin ko rito talaga, representative, hindi sila nag-grocery. Hindi, tingin ko, parang hindi nila tanaw yung karanasan ng masa. Kasi ang totoo naman, siyempre Pasko paghahandaan ho ng masa yan, hindi ho natin tinitipid ang ating mga sarili pagka ho talagang celebration ho ng Pasko. Kasi minsan lang ho sa isang taon yan eh. Kaya sinasabi ho natin sa totoo lang, wag mo nilang ipamukha na dapat 500 lang ang ginagastos sa Noche Buena. Ang gusto nating malaman, ano ho yung presyo kada produkto, di ba? At kaya ba ng mga kababayan ho natin yan? Ito naman po, instead today ay pinalawig, no, ng LTO itong paghuli po sa mga e-trike at e-bike. Ano po yung inyong opinion at inyong saluubin, Representative Ridon? Well, syempre, meron ho isang buwan, no, nadagdag po yung mga kababayan ho natin at LTO na maghanda doon sa mga luma at mga bagong reglamento hong ipapataw po ng LTO. Pero sa totoo lang, tama ho talaga na nag-intervene na ho yung palasyo sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakita naman ho natin, nag-announce lang ho sa Senado, I think Huwebes ng gabi o Miyerkules ng gabi. Friday gusto na ho nilang ikasa. Hindi ba? Tapos Monday gusto na nilang implement. Hindi ba? So talagang ibayo ho yung galit ng mga kababayan natin. Kasi totoo naman, pagka nagpunta kayo sa mga komunidad, in-explain ho nila sa akin, araw-araw ho ako sinusulatan eh. Yes. Ginagamit ho nila yan sa paghahatid sa mga bata sa eskwelahan. Hindi na ho nila kailangan magbayad ho ng pamasahe para sa tricycle. Na magkano ba yun? 50 pesos per trip, per person. So kung maghahatid ka na anak mo, dalawa kayo. Di 200 na ho yun, no? Sa maghapon, hindi ba? At araw-araw ho yun. So kumbaga, mahirap ho makipagdebate sa mga kababayan ho natin. Pag-usapin na ho talaga nung pang-ekonomikong usapin yung parang nakalatag po dyan. Hindi lang yan sa mga bata. Yan ho yung ginagamit nila sa pamalengke. Yung po mga PWD, yan ho yung ginagamit nila para mag-ikot. Yung po mga matatanda, yan po yung ginagamit nila para magpunta sa mga dialysis centers. So ibig sabihin, talagang hindi lang ho ito law enforcement question, kundi usapin ho talaga ito ng social and economic justice para sa mga kababayan po natin. Representative, after a month, ano bang dapat? No? Kasi kung maraming natatakot na, 75,000, hulugan namin to, tapos kukunin na lang. Ano bang dapat gawin ng LTO? Mag-meet halfway. Dahil may yung mga bumili ho nito, tulad doon nating mga maliliit, na hulugan pa. Una sa lahat, yung registration, pagka mga mabibigat na mga light electric vehicles, e-trikes, e-bikes, wala ho tayong debate dyan. Dapat ho maglatag po yung LTO ng registration mechanism. Ang problema natin naman ho talaga, walang mekanismo ng registration. Kasi nga, syempre, talagang kahit LTO, kahit yung iba pang ahensya, kahit Department of Energy para dun sa mga electric vehicles, hindi nila alam kung paano ho yung gagawin. Pero linatag na ho natin yan. Parang basta ho mabigat, more than 50 kilos, dapat magrehistro po yung sasakyan. So, bago man o luma, dapat magrehistro. Pangalawa, pagka mabigat na light electric vehicle, more than 50 kilos, dapat kumuha ng lisensya yung gagamit para yung concerns ho na meron pong mga minors na gumagamit, masawatan na ho natin yun. So, basta pagka yung nakikita natin ho sa mga kalsada ng mga e-trikes, iba, yung typical ho na ganun, dapat may lisensya ho yung
nagpapatakbo po nito. Mm-mm. Tapos syempre, regardless of weight, light vehicle man yan o heavy po na e-trike, e-bike, dapat meron ho yung road safety seminar bago ho bumili. Oo. Para alam din ho nila yung mga obligasyon ho nila sa kalsada. Mm-mm. How about yung dapat ito lang or dapat hindi ka dumaan sa EDSA or sa National Highway? Well, kanina ho naglinaw ho yung LTO, no? Ang sabi ho nila, actually, pwede hong gamitin ho yung National Highway basta may bike lane. Mm-mm. At saka kasya yung sasakyan mo doon Mm-mm. sa bike lane na yun. So, liminaw nila yung kanina. Sinabi nung ni LTO Chief Marcos na Kanilaw yung kanina, pwedeng gamitin yung bike lane. Basta kasya po yung e-bikes, e-trikes po doon po sa mga bike lanes. Pero meron pong particular concern doon sa mga lugar na may highway Mm-mm. pero walang bike lane. So, I think ang susunod pong kailangan gawin dyan, yung po mga LGUs yan, yung mga syudad, munisipyo. Lalo, alam sila naman yung nakakaalam kasi galing ho doon sa mga baryo, papunta ho doon sa munisipyo, dadaan sa highway. Di ba? Kailangan magkaroon po ng ordinansa na pumapayag na gamitin po yung shoulder, yung pinakagilid po ng mga highway para daanan po ng mga bike at daanan po ng mga e-trikes, e-bikes. Okay. Sir, bago ko ho kayo bitawan, ano po yung inyong masasabi sa naging resulta ho ng kilos protesta kahapon kaugnay po sa usapin ng anomalya at flood control anomalies? Well, alam po ninyo, tuloy-tuloy lang naman ho yung, siyempre, tuloy-tuloy ho yung protesta at tuloy-tuloy din ho yung pagpapanagot, no? So, nakikita naman ho natin, no, may mga pinapakulong na, may mga aktual na ho mga nakakulong na mga opisyal at tauhan, yung po mga malalaking mga isda, inaantay pa rin ho natin talaga na mapatawan ho ng warrant of arrest at siyempre makulong din ho sila. So, kahit tulad ng sabi ho ng gobyerno, I guess antay-antay na lang ho natin yung pong proseso. Nito pong kasi talaga namang, I think more or less kompleto naman na ho yung mga ebidensya dun sa mga actual na ho nating nakitang mga kaso, yung mga Bulacan. Sobrang linaw na ho ng mga dapat ikulong dun, di ba? Opo. So may mga senador doon, I think may congressman doon, may mga matataas na opisyal ng DPWH po doon. So dapat mailatag na ho yan sa pinakamaagang panahon. Ano pong gagawin ng gobyerno, sir, para po sa inyo? Kasi nasa Portugal at mukhang gumagamit na ng foreign passport si Ginoong Zaldico ayon sa DILG. Well, may proseso ho ng pagkansila ng passport, no? So ilalatag po yan sa Sandigan Bayan. Nagawa naman na ho yan doon sa ibang kaso katulad na kina Secretary Roque, pinansila yung passport sa Pasig. So I think yung similar pong proseso, pwede pong gawin sa Sandigan Bayan para sa kanselasyon po ng passport. No? At syempre, dahil may kaso na, pwede makipag-ugnayan sa Interpol yung pong gobyerno para ho maipatupad din po yung warrant of arrest sa kanila pong mga counterparts sa ibang bansa. Representative, sa inyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Well, alam po ninyo mga kababayan, mahalaga ho talaga na maging magpagbantay ho tayo sa lahat ng mga usapin. No? Kumbaga, hindi lang sa e-bikes, no? Sa mga gumagamit ng e-bikes. Kasi lahat ho ng mga usapin na malapit po sa puso ng bayan. No? So, malapit sa usapin po yung flood control, malaking usapin din po yung presyo ho ng bilihin. So, dapat binabantayan niyo para mapuwersa ho talaga natin na kumilos din po yung pamahalaan. Pagka ho binitawan natin yan, talagang, di syempre, medyo magpepetik-petik po siguro yung gobyerno pagka hindi natin yung ginawa. Sir, maraming salamat. Good afternoon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Good hapon.